Buksan po natin ang ating Biblia sa Romans chapter 15, verse 15 hanggang sa 16. At para sa ating mga bisita, meron po tayong tinatawag na expository series on the Epistle of Paul to the Romans. So nandito na po tayo sa chapter 15, verse 15 and 16, and this is after more than 5 years of having expository series sa aklat ng Roma. Ang sabi po dito, mga kapatid, ngunit sa ibang bahagi ay sinulatan ko kayong may katapangan bilang pagpapaalala sa inyo. Dahil sa biyayang sa akin ay binigay ng Diyos, upang ako'y maging ministro ni Kristo Jesus sa mga hintil na naglilingkod sa banal na gawain sa ebanghelyo ng Diyos, upang ang paghahandog ng mga hintil ay maging kalugod-lugod. Yamang ito'y ginawang banal ng Espiritu Santo. May the Lord bless the proclamation of His Word this morning. And of course, hindi po natin matatapos itong tekstong ito, verse 15 and 16 sa isang sermon. We will focus on verse 15 this morning. So bilang review or pagbabalik tanaw po, mga kapatid, mga kaibigan, ayaw po ni Pablo na isipin ng mga taga-Roma that he thought so lowly of them or that hindi po sila naturuan ng maayos doon sa iglesia ng Roma. Hindi pa siya nakarating doon sa Roma, hindi pa siya nakapunta doon, hindi po siya ang nag-start ng gawain doon sa Roma, hindi po siya ang nag-pioneer doon, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi po siya nagturo pa doon sa Roma publicly, katulad ng ginawa niya sa Efeso na nagbabahay-bahay siya sa pagtuturo doon. Hindi niya i-declare ang whole counsel of God doon sa congregation ng Rome. And yet, according to verse 14, kumbinsido po si Pablo that they were full of goodness. Sila po punong-puno ng kabutihan, that they were filled with knowledge and they were able to admonish one another. Sa madaling sabi, sila po ay mature na mga Kristiyano, mga mananampalataya. Sino man ang nagtanim ng iglesia doon sa Roma at sino man ang tumatayong ministro sa kanila or tagapangaral ng salita ng Diyos, that person really did a good job because they were well taught. And Paul was convinced that they were full of goodness, filled with knowledge, and able to admonish one another. And in fact, matatagpuan po natin sa iglesia doon sa Roma ang tatlong katangian para sa isang malusog na iglesia. At natalakay po natin for 3 consecutive Sundays iyon. A good church contains people full of goodness. A good church, pangalawa, contains people filled with knowledge. And last Sunday, inaral po natin ang pangatlong katangian ng isang malusog na iglesia. A good church contains people who are willing to instruct and admonish one another. Nakita po natin ang kahalagahan ng mahalagang ministeryo or gawain or responsibility na i-admonish natin ang isa't isa. Pangaralan, paalalahanan, i-rebuke, pagsabihan gently, out of love, out of our motive to uphold the truth and to uphold righteousness. Yun po ang biblical motive of admonishing one another. Ito po ay isa sa mga one another passages ng Biblia, admonish one another. Of course, meron tayong mababasa na love one another, accept one another, pero wag nating kalimutan, meron pang isang one another passage, and that is admonish one another sa pag-ibig ng ating Panginoon. At natalakay din natin last Sunday, it's very nice if we are at the receiving end of love and acceptance. Diba sinasabi natin na blessed talaga ako dahil pinakita nila sa akin ang love, ang pagtanggap, ang acceptance. It's very nice to be at the receiving end of love and acceptance. Dahil yun ang sinasabi ng Bible, love one another and accept one another. But what about kung ikaw ay nasa receiving end ng admonish, ng rebuke? Masasabi mo ba na nagpapasalamat ako na nirebuke nila ako out of love and concern? Nagpapasalamat ako na tinuwid nila ako, pinagsabihan nila ako out of love and concern?
para sa aking ikabubuti. If we are thankful that we are at the receiving end of love and acceptance, we should also be thankful all the more, because to admonish one another means to rescue him mula sa kanyang pagka-detour sa daan ng ating Panginoon. Tinulungan po natin ang ating kapatid. This is not meant to pin us down, but admonishing, Christian admonishment is meant to bring the person back sa kalooban po ng ating Panginoon. Isang tao na hindi po makakatanggap kung merong mag-a-admonish sa kanya, a person who cannot take any correction from other people, especially from fellow believers in the Lord Jesus Christ, that person ay wala pong karapatan na mag-admonish din sa iba. When we are being admonished, the Lord humbles us to be receiving that instruction. Kaya ang ating attitude po dapat pagdating sa admonishment is, I want to be admonished. I want the Lord to gently put me in my right mind. I want to be admonished. Yun ang tamang attitude, mga kapatid, mga kaibigan. Now, proceed po tayo sa verse 15, and that is our focus today. Sinabi po ni Apostle Paul ang rason kung bakit sumulat siya boldly. Boldly. Hindi po nag-aatubili si Apostle Paul. The language of his epistle was a bold language all throughout, mula pa sa chapter 1 hanggang sa chapter 15. Ang rason kung bakit sinulatan sila ni Pablo boldly, may katapangan, ay binanggit dyan sa verse 15. Ngunit sa ibang bahagi, so pag sinabing ngunit, contrast po ito sa verse 14. Kumbinsido siya that they were full of goodness, filled with knowledge, and able to admonish one another. But, so that's it. It's a statement of contrast. Ngunit, sa ibang bahagi ay sinulatan ko kayong may katapangan bilang pagpapaalala sa inyo dahil sa biyayang sa akin ay ibinigay ng Diyos. Ang tanong dito, mga kapatid, mga kaibigan, bakit sumulat si Pablo sa kanila? Malinaw po ang sagot, as a reminder. Bilang pagpapaalala. And of course, hindi mo ipapaalala ang isang bagay sa isang tao kung hindi niya ito narinig at naunawaan before at nalalaman before. You don't remind someone about something that he has never heard before. To remind someone means meron po siyang prior knowledge, prior na kaalaman. In other words, the Roman believers heard the message of the gospel. They believed the message of the gospel. They heard the important doctrines of Christianity before, and now Paul was writing them in order to remind them. Again, they were well taught, kasi kung hindi sila naturuan ng maayos, they would not be full of goodness, filled with knowledge, and able to admonish one another. They were well taught, and yet, nararamdaman pa rin ni Pablo ang necessity na sila po ay mapapaalalahanan. Baka iniisip mo na isang congregation na theologically knowledgeable, baka iniisip po natin ng isang simbahan na composed of people full of goodness, filled with knowledge, and able to admonish one another patungkol sa mga malalalim na mga bagay sa buhay, punong-puno sila ng espiritu ng kabutihan at awa at habag. Baka iniisip po natin, hindi na sila nangangailangan pa ng aral. Hindi na sila nangangailangan pa ng paalala. Yet, it is to that kind of church, the Roman congregation, na sinulat ni Pablo ang kanyang epistle in order to remind them. He addressed the Romans in his epistle as mature believers. He was persuaded, and yet Paul saw the necessity of reminding them about the truths of the Word of God. Ang sabi po ni Juan sa 1 John chapter 2 verse 21, you see the importance of constant reminder. The importance of, and by the way, reminder is one of the acts of admonishing. Ipapaalala po natin. 1 John chapter 2 verse 21, ano ang sabi ni Juan dito? Sinulatan ko kayo, hindi dahil sa hindi ninyo nalalaman ang katotohanan. So meaning to say, they knew the truth.
kundi dahil nalalaman ninyo iyon at nalalaman ninyo na walang kasinungalingan na nagmula sa katotohanan. So John wrote his epistle not to people who did not know yet the truth, but to people who knew the truth. And that implies that even though we know the truth, we need constant reminder. Kailangan po natin ang paalala. Kailangan po natin ang reminder mula sa salita ng Diyos. At meron pong dalawang bahagi ang ating pag-aaral sa umagang ito. Una, the importance of bold reminder. Just like what Paul was doing to the Romans. Pangalawa, the subject of bold reminder. Ang laman ng bold reminder. Naway tulungan po tayo ng Panginoon sa ating pag-aaral sa umagang ito. Tayo po muna ay manalangin bago po tayo magpatuloy. O aming Panginoon, salamat dahil ang reminder, ang paalala mula sa inyong salita ay sangkap ninyo para sa aming perseverance. Papaano na lang kaya kung kami ay naglalakbay sa aming Christian journey na walang paalala mula sa salita ng Diyos. Walang paalala mula sa Bible study, sa Sunday school, sa sermon. Wala lahat. That we will be on our own without anybody reminding us. Oh, we will certainly fall. Pero hindi yan ang kalooban ninyo sa bawat isa sa amin. Kaya mabiyaya kayo. Hindi kayo nagkukulang sa paalala o Diyos. Naway tanggapin namin ito ng maluwag sa aming kalooban. Salamat po o Diyos. In Jesus' name we pray. Amen and amen. The importance of bold reminder. Ang sabi po ng 2 Peter chapter 1 verse 12 to 14. Again, pangatlong passage na po itong babasahin po natin. Ang audience, ang readers po ni Peter ay hindi po mga ignorante. They knew the truth, but they needed reminder. 2 Peter chapter 1 verse 12 to 14. Ang sabi dito, kaya't lagi kong hinahangad na ipaalala sa inyo ang mga bagay na ito, bagamat inyong nalalaman na. Nakuha natin, bagamat inyong nalalaman na, at kayo'y pinapatibay sa katotohanang dumating sa inyo. Inaakala kong tama na habang ako'y nasa toldang ito, ibig sabihin habang buhay pa daw si Pedro, ay gisingin ko kayo ng isang paalala. Yamang aking nalalaman na malapit na ang pag-alis ng aking tolda. So naramdaman ni Pedro na malapit na siyang mamatay, na gaya ng ipinakita sa akin ng Panginoon nating si Hesus Kristo. Alam po ni Peter na kahit matagal ka ng Christian, na kahit advance na ang knowledge mo sa salita ng Diyos, kahit alam mo na ang buong katotohanan, alam ni Pedro that you need reminder. We need reminder. Dapat po nating marinig ang salita ng Panginoon over and over again and again. Dapat nating i-highlight ang connection natin sa ating utak kung ano ang naunawaan natin to what we ought to do in a daily basis or on a daily basis, mga kapatid, mga kaibigan. At kabahagi na po ito sa ministeryo ni Pedro sa paglilingkod niya sa Panginoon na pakainin ang mga tupa ng Diyos. Di ba? Sinabi ng Panginoon sa kanya 3 times, feed my lamb, feed my sheep, take care of my sheep. Kabahagi na po ito sa gawain ni Apostle Pedro to feed the lamb, to take care of the sheep. At isa sa ginagamit ni Pedro na paraan ay ang pag-remind sa mga kapatiran sa kung ano na ang kanilang nalalaman at natutunan mula sa salita ng Diyos. By reminding them of what they know in Christ and urging them to act on it with God's power. At hindi lang yan isang beses binanggit ni Pedro. 2 Peter chapter 3 verse 1. Ang sabi dito, mga kapatid, mga kaibigan, mga minamahal, ito ngayon ang ikalawang sulat na isinulat ko sa inyo. At sa dalawang ito'y ginising ko ang inyong tapat na pag-iisip sa pamamagitan ng pagpapaalala sa inyo. So nakita po natin, mga kapatid, mga kaibigan, ang layunin ni Pedro kung bakit siya sumulat has been consistent ang kanyang layunin to remind the Christians of what they already know and to urge them to act on it. We need constant reminder. Na para bang sinasabi ni Apostle Peter,
Kahit alam nyo na ang mga bagay na ito, you need to be reminded. You need to be reminded. It's both useful and necessary. The fact na ang bilis po nating makalimot, we easily forget things. Built-in na po yan sa ating humanity, mga kapatid, mga kaibigan. And one of the greatest proofs ng tao ay nahulog talaga sa kasalanan is we have a hard time remembering what we want to remember. Saan nga ba yung bersikulong pastor na nagsasabing ganito, ganyan? Saan nga ba yun? Hindi natin matandaan. Ang dapat nating matandaan, hindi natin matatandaan. Pero yung mga bagay na dapat nating kalimutan, hindi natin nakakalimutan. Mga bitterness, mga insulting words, mga irap ng mata, mga slip of the tongue na tayo ay na-offend, mga mapapait na karanasan nung tayo ay bata pa, kahit noong naranasan natin noong January 1, 1979, 2 o'clock in the morning. Talagang hindi natin makalimutan. Ang dapat nating kalimutan. Pero ang dapat nating tandaan, hindi natin matatandaan. That's one proof of our fallen condition. Fallen humanity. We so easily forget what we need to remember, and we remember what we ought to forget. What we want to forget. Kaya kinakailangan po nating ma-reminded again and again. Again and again of the great themes of the gospel. Kaya nga, sinabi po ni Martin Lloyd-Jones, ang sabi po ni Martin Lloyd-Jones, the business of the church and of preaching is not to present us with new and interesting ideas. It is rather to go on reminding us of certain fundamental and eternal truths. Kaya mag-ingat po tayo sa mga congregation na parang nahuhumaling sila sa mga novelty items. At ang pastor din ay gusto nilang i-grant ang carnal desire ng congregation na mga novelty items, mga doctrines, mga non-essential matters, love of novelty by the hearers, and there's the carnal desire to gratify that love of novelty by the preacher. Now, you have to stick to the old gospel story. You have to stick to the old truths of the scriptures. We do not need new things, new revelations. Charismatics ay mahilig dyan. May pinakita ang Panginoon sa akin na vision. May nakita akong ganito, God's destiny for the Philippines. Nanaginip, may nag-prophecy si Cindy Jacobs. Pilipinas ay yayaman. Grabe no. Now, we need to stick to the old gospel message. That's the danger. Too much love of novelty, mga kapatid, mga kaibigan. And in fact, kung basahin po natin ang buong kasulatan, God is in the business of reminding His people throughout the scriptures about the things that He has done for them to help them and strengthen them. Ngayon, malakas ang bagyo, no? Magkasunod. After nitong bagyo, meron pong rainbow na makikita po natin. Mabiyayang ipinagkaloob ng Panginoon sa atin bilang reminder that never again will He flood the entire earth as a form of judgment. That's a reminder. That's a reminder. A reminder of God's covenant with Noah which involves all humanity. Now, pagkatapos po nung Passover doon sa Egypt, noong nilagpasan ng anghel ng kamatayan yung bahay ng Israel dahil napintura yung dugo ng tupa doon sa hamba ng kanilang bahay, after the deliverance of God's people to Israel, ano ang in-institute ng Panginoon? To remember the great deliverance on that faithful night na ang kamatayan ay bumisita sa buong sambahayan ng Ehipto at naligtas ang bayan ng Israel. Ano po ang in-institute ng Panginoon na kailangan po nilang gawin taon-taon, over and over again, to remind them of the great deliverance? In-institute po ng Panginoon ang Passover meal. The Passover meal was to remind them year after year after year of God's great deliverance. And of course, ang Passover sa bayan ng Israel doon sa Ehipto or sa sambahayan ng Israel doon sa Egypto ay
type and shadow sa kaligtasan na ating natanggap ng libre sa pamamagitan ng dugo ng kordero. At wala na pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Wala na pong Passover ngayon. Hindi natin ino-observe ang Passover. Pero ang pumalit po sa Passover ay ang Lord's Supper. Na anong sinasabi ng ating Panginoon? Do this in remembrance of me. It is something na in-institute po ng Panginoon sa kanyang iglesia na ating gawin as often as we could in order to be reminded of the sacrificial death of the Lord Jesus Christ on our behalf. Do this in remembrance of me. And that implies that we are a forgetful people, that we need the Lord's Supper and we need the constant proclamation of the Word of God for us to be reminded. Alam po ng Diyos na kailangan po natin ng reminders sapagkat tayo ay mga makalimutin na nilalang, especially when it comes to spiritual things. I tell you, my dear brethren, especially when it comes to spiritual things, ang bilis po nating makalimot. Totoo, hindi? Pero ang mga earthly things, hindi natin makalimutan. We remember earthly things more than spiritual things. May bias po ang ating utak. Ang bilis naglalaho ng mga spiritual things, mga basic things. Kaya tayo ay nadidepressed madalas. Kaya tayo ay nawawala ng balance madalas. Kaya tayo ay naging negative thinker and complaining and murmuring madalas. Kaya tayo ay naa-anxious dahil nakalimutan natin ang pangako ng Diyos. Now look at the lilies of the field. They do not spin. They do not sew their dress. But our Heavenly Father takes care of them every day. Look at the birds of the air. Hindi sila nagli-labor. But the Lord takes care of them. How much more kayo? Ang sabi ng ating Panginoon, we become so anxious. Upon the entrance of a certain problem or a certain challenge, ang pinakauna nating reaction is to panic, to be anxious, and to doubt God's goodness. Nakalimutan na natin ang dealing ng Panginoon sa atin in the past. Kaya nga, sang-ayon ako sa hymno na nagsasabing, count your blessings, name them one by one. Meaning to say, remember how God dealt with you kindly in the past. How the Lord saved you. How the Lord rescued you. Meron tayong tendency na makalimutan natin ang mga spiritual na bagay, pero ang mga earthly na bagay ang dali nating matandaan. Kaya nga sinasabi ni Apostle Paul sa verse 15 ng ating teksto, ngunit sa ibang bahagi ay sinulatan ko kayong may katapangan bilang pagpapaalala sa inyo. Minsan ang reminder, lakasan natin ang ating boses Kung literal, kung nakakalimot ang isang tao. Hindi lang po tayo forgetful people. Hindi lang tayo forgetful people. Ang nangyayari ay ganito. Unless we remember those spiritual truths, hindi po tayo mamumuhay ng nabiyayaan sa spiritual truths na yon. May isang pastor na exhausted sa ministry. Ministerial burnt out at ministerial exhaustion. Lahat ay naging mechanical na para sa kanya. Kahit yung pagbangon sa higaan, kahit yung pagbuklat ng Biblia, kahit yung pananalangin para sa mga kapatiran, kahit yung pag-follow up sa kanila to oversee them ay talagang mabigat na. Natabunan na ng lahat ng mga depressants, ministerial depressants, mga concerns left and right. And then all of a sudden, pinaalala ng Panginoon sa kanya that Jesus Christ is seated at the right hand of God interceding on our behalf. We have an advocate, we have an intercessor. That is a basic truth. Basic na katotohanan yan. Hebrews chapter 7 verse 25. That Christ lives forever to intercede for His people. Pero bakit nakalimutan? The ministry goes on. Talagang pagpapagal sa ministry, nakalimutan yung basic na katotohanan that Jesus Christ is interceding on behalf of His people and on behalf of His church.
So nakalimutan ng pastor na yon at nilagay ang mga bagay-bagay sa kanyang kamay at mabigat. Ang pagpapala ng salita ng Diyos ay nandyan. Ang pagpapala ng katotohanan na yan ay nandyan. Pero dahil nakalimutan, hindi namuhay ang pastor ng merong confidence na ang lahat ay nasa mabiyayang kamay ng ating Diyos. But when the Holy Spirit reminded him of that very basic truth mula sa salita ng Diyos, boom! Nagising. Naging sariwa ang kanyang kalikasan. Naging sariwa ang kanyang diwa at nag-alab muli sa paglilingkod sa ating Panginoon. So you see, hindi lang tayo forgetful people. Ang problema kapag makalimutan po natin ang mga spiritual truths, hindi natin ito maipapamuhay, hindi tayo mabiyayaan nito, mga kapatid, mga kaibigan, na parang walang biyaya, na parang walang inilaan ang Panginoon para sa atin, na parang tayo lang ang kumikilos at nagpapagal. Ayon pa kay John Bunyan, if you read John Bunyan, may mga time doon sa Pilgrim's Progress na si Christian ay na-discourage. Discouraged talaga si Christian. Pero he remembered. And so he was strengthened once again. That's an illustration. Ayon pa kay John Bunyan, forgetfulness is a very dangerous thing. It makes things nothing. Diba itong katotohanan that Jesus Christ is seated at the right hand of God interceding on our behalf? At the moment ng pastor ay nagsuccumb sa depression, that promise of Christ's intercessory ministry meant nothing to that pastor at that moment because he forgot it. Because he forgot that truth. And so, hindi niya na-enjoy yung pagpapala mula sa katotohanan yan. Kaya nga sabi ni John Bunyan, forgetfulness is a very dangerous thing. It makes things nothing. It makes us as if things had never been. And so takes away from the soul one great means to stay support and encourage us. Hindi na tayo masupported and ma-encouraged because we forget the basic truths of the Word of God. At sinangayunan po ito ni Charles Bridges sa kanyang libro On the Christian Ministry. Ang sabi po ni Charles Bridges, the constant enforcement of fundamental truth is necessary, for there is the people's deepest and most practical influence. Ang ibig sabihin nito, ang katotohanan ng salita ng Diyos ang mag-i-influence practically kung papaano mamuhay ang mga tao ng Diyos. Now, isa pang rason kung bakit kailangan talaga nating mapaalalahanan sa mga katotohanan ng Biblia is that meron talagang tendency na lumihis tayo ng landas kung hindi tayo ma-reminded. Meron talagang tendency. 2 Timothy chapter 4 verse 1 to 4. Hindi ito nangyari overnight. Hindi ito nangyayari overnight na yung church ay namumuhi na sa sound doctrine, na ang church ay umaayaw na sa sound doctrine. No, hindi po ito nangyayari overnight. Na ang church ay naging liberal at hindi na makakatiis ng sound doctrine. Hindi ito nangyayari overnight. Nangyayari ito very gradually. Hanggang sa kinain na sila ng liberalism. At lahat ng solid biblical preaching ay i-reject na. I'm thinking about the mainline Protestant denomination sa US. 2 Timothy chapter 4 verse 1 hanggang sa verse 4, ang sabi dito, sa harapan ng Diyos ni Kristo Jesus at ni Kristo Jesus, na siyang hahatol sa mga buhay at sa mga patay. At sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian ay inaatasan kita. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka ng may buong pagtitiyaga at pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng makakating tenga, ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa at tatalikod sa pakikinig sa katotohanan ang kanilang mga tainga at babaling sa mga kathang isip. Again, kung nangyayari ito sa isang local church, hindi po ito nangyari overnight. Unti-unti po itong nangyayari.
Binabawasan ang sermon time, mas pinapahalagahan yung program, may special number si ganito, may testimony pa si ganito, may dance number pa si ganyan. At ang solid proclamation of the Word of God ay pinabayaan. Now, ang sabi po ni Apostle Paul, if you don't know and remember the truth, if you're not reminded of that truth, then you will slip away from that truth. We are really vulnerable to error, mga kapatid, mga kaibigan. Ano pa? 2 Corinthians chapter 11 verse 1 to 4. 2 Corinthians chapter 11 verse 1 to 4. Si Pablo ay nag-aalala para sa mga taga-Korinto. Baka sila ay babaling sa ibang pananampalataya. 2 Corinthians chapter 11 verse 1 to 4 ang sabi dito, sana'y mapagtiisan ninyo ako sa kaunting kahangalan. Subalit tunay na nagtitiis kayo sa akin. Ako'y nakakaramdam sa inyo ng makadiyos na panibugho, sapagkat kayo'y itinakda kong mapangasawa sa isang lalaki, na kayo'y maiharap ko kay Kristo bilang isang malinis na birhen. Ngunit ako'y natatakot na kung paanong si Eva ay dinaya ng ahas sa pamamagitan ng kanyang katusuhan, ang inyong mga pag-iisip ay mailigaw mula sa katapatan at kadalisayan kay Kristo. Sapagkat kung may dumating na nangangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo'y tumanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap noon, o ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, kayo ay kaagad na nagpapasakop doon. You see? Natatakot si Pablo. And that is why there is really a necessity for the pastors and for the church to keep on reminding the people of God about the truths of the gospel. Upang kung merong mang false gospel na darating, ay hindi po natin ito kakagatin. Hindi tayo magpapasakop dito. Paul was concerned na ang isipan ng mga taga-Korinto ay makorrupted. That they would not think like they ought to think. And Christianity is a thinking religion. Don't you know that? Christianity is a thinking religion. Nakakalungkot dahil maraming mga churches ngayon, pinahahalagahan yung feeling. Mas gusto ko yung nafe-feel ako. Very. Don't you know that right thinking leads to right feeling? Right thinking leads to right feeling. If your thinking is not based on the scriptures, your feeling is not based on the scriptures. You have to remember that. So, ang mga iglesia na theologically loose, doctrinally loose, scripturally loose, pero pag praise and worship, grabe! Lundag ng lundag, talon ng talong because of the feeling. Napabayaan ang salita ng Diyos. That church will soon disintegrate into error. Mga kapatid, mga kaibigan. The feelings should result from the truth of the scriptures. And biblical truths should move our emotion. Ayon pa kay J.C. Ryle sa kanyang komentary sa passage ng Corinthians na binasa po natin, sabi ni J.C. Ryle, I take the corruption of mind, baka makorrupt daw ang kanilang mind, I take the corruption of mind to mean injury of our minds by the reception of false and unscriptural doctrines in religion. Now, dagdag pa ni J.C. Ryle, the plain truth is that false doctrine has been the chosen engine that Satan has employed in every age to stop the progress of the gospel of Christ. Finding himself unable to prevent the fountain of life, hindi mapigilan ni Satanas ang fountain of life from being open, he has labored incessantly to poison the streams which flow from it. If he could not destroy it, if he could not destroy the fountain, he has to often neutralize its usefulness by addition, subtraction, or substitution. So adding to the gospel, faith plus works equals salvation. Faith plus. Subtraction. Hindi na kailangan ng repentance ngayon. Hindi na kailangan ng holiness. Hindi na kailangan
Whether nag-repent ka or hindi, as long as you believe Jesus Christ as your Savior, ayos na yan. So, subtracting from the gospel, antinomianism, or substitution. Actually, any addition or any subtraction is actually another gospel. And that's substitution, mga kapatid, mga kaibigan. At napakatuso po ni Satanas, napakasubtle. Pinipresent niya ang false gospel that resembles the truth. It resembles the truth, but it's a false gospel. Napakasubtle. Pinipresent niya ang false doctrine in the garb of truth. And hindi na po yan nakapagtataka because he even appears as an angel of light. And his servants are wolves in sheep's clothing. Tiyak na meron talagang mga wolves in sheep's clothing na susulpot mula mismo sa kawan ng ating Diyos. Acts chapter 20 verse 29 hanggang sa 32. Alam ito ni Pablo, kaya siya ay maiyak-iyak nung sinabi po niya ito. Acts chapter 20 verse 29 hanggang sa 32. Ang sabi po ni Pablo, alam ko na pag-alis ko ay papasok sa kalagitnaan ninyo ang mababangis na asong gubat na walang patawad sa kawan. At lilitaw mula sa inyo na ring mga kasamahan ang mga taong magsasalita ng mga bagay na lihis upang akitin ang mga alagad na sumunod sa kanila. Kaya't kayo'y maging handa at alalahanin ninyo na sa loob ng 3 taon ay hindi ako tumigil sa gabi at araw ng pagbibigay babala na may pagluha sa bawat isa. Ngayoy ipinagkatiwala ko kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay sa inyo ng mana na kasama ng lahat na mga ginawang banal. So nakuha po natin. That's why we need reminder. We are facing constant danger. Left and right, mga kapatid, mga kaibigan. We need reminder. And by the way, alam ni Pablo na meron pong lilitaw na mga asong gubat, mga wolves not sparing the flock. Kaya saan ipinagkatiwala ni Pablo ang kawan? Sa salita ng Diyos at sa kanyang kapangyarihan. Hindi sinabi ni Pablo na lilitaw ang mga bulaang propeta. You have the Bishop of Rome. Pumunta kayo doon and he is the arbiter of truth. That's not what the Bible tells us. Ipinagkatiwala ni Pablo ang kawan sa salita ng Diyos. And that leads us to the second point, the subject of the bold reminder. Ano ba ang mga bagay na dapat tayong paalalahanan? Well, ang sagot is basic spiritual truths. Huwag tayong magrereklamo. If our sermon keeps on mentioning the name of Jesus Christ and His blood and His saving grace, we need to hear the old gospel message over and over again. We should never outgrow the need to be reminded of the basics. Hindi tayo dapat ma-outgrow at sasabihin natin, alam ko na yan, huwag mo nang sabihin sa akin yan. The least grounded hanggang sa pinaka-advanced na Christian ay nangangailangan ng patuloy na reminder sa basic truths of the Word of God. And remember, sumulat po si Pablo sa mga well-grounded believers doon sa Roma. They were full of goodness, filled with knowledge, and able to admonish one another. And yet, they needed strong reminder. Sabi ni Pablo sa Romans 1:15, ano ba ang rason kung bakit gusto niyang bumisita doon sa Roma? The reason why Paul wanted to visit the church at Rome, Romans 1:15, ang sabi niya, kaya't saganang akin, nasasabik din akong ipangaral ang ebanghelyo sa inyong mga nasa Roma. Di ba alam na nila ang ebanghelyo? Yes. Pero bakit gustong bumisita si Pablo doon sa Rome? Because he wanted to preach the gospel there. Gospel na naman. We need advanced teaching. We need motivational, inspirational. That's what, yun ang dahilan kung bakit ang maraming mga churches ay lumihis. Now, hindi magawang bumisita ni Pablo doon sa Roma. Nahadlangan siya. And so he wrote the epistle to the Romans containing the gospel. The message of the gospel. And by implication, we need the gospel. The Christians at Rome were mature believers and yet they needed the gospel.
Araw-araw po, kailangan po natin ang Ebanghelyo. We need to turn to Christ daily. Bakit? We need to look to Christ daily. Bakit? Sapagkat araw-araw po tayong nagkakasala. Araw-araw tayong nagkakasala. Araw-araw tayong lumapit kay Kristo sa batayan ng Ebanghelyo. We need those truths to be preached again and again. Hindi dapat ma-outgrow ang attraction natin sa mensahe ng Ebanghelyo. Minsan kasi itong mga nursery story, nursery rhyme, kung tayo ay mag-high school na, tapos ang ipapabasa sa ating kwento pang kindergarten, we have already outgrown our liking of nursery stories. By the way, hindi yan sa lahat ng pagkakataon ha, kasi may mga adult pa rin ngayon na nag-i-enjoy pa rin sa panunood ng Tom and Jerry. So, but there are nursery items that we have outgrown when it comes to our liking. Nung bata pa siguro kayo, mahilig kayong maglaro ng kung ano-anong nilalaro natin. But now that we are old, they are already inappropriate. But we should never outgrow our liking and attraction sa message ng gospel, mga kapatid, mga kaibigan. We need the gospel daily. Hindi dapat ilihis natin ang ating paningin sa pag-asa, sa knowledge patungkol sa pagkasuberanya ng Diyos sa lahat ng mga bagay. Sa ating seguridad, sa ating Panginoon, sa ating comfort, sa ating stability. Hindi dapat ma-outgrow natin ang ating pagkahumaling sa katotohanan ng salita ng Diyos. Yun ang dahilan kung bakit nagtitipon tayo Sunday after Sunday. We gather every Lord's Day. Ang bilis kasing mahatak natin sa mundo. Pagpasok natin sa trabaho bukas, kasama natin ang mga unbelievers ng mga kasamahan sa trabaho. Ang bilis makahatak ng mundo. Ang bilis din nating ma-fall into the idea na ang buhay ay parang picnic. Nagta-travel lang sa ating retirement. Excited tayo sa ating retirement dahil iniisip natin na relax na tayo. But once you are retired from your work, you will discover na hindi pala ganyan. Dahil ang buhay natin ay hindi po picnic dito sa mundo. Ang buhay natin ay araw-araw na pakikibaka laban sa kasalanan. We need the gospel. But somehow, nafo-fall tayo sa idea na ang buhay ay parang picnic. Magta-travel tayo left and right. O sige, kung maubos din ang pera natin sa bibili ng ticket ng eroplano, life goes on. Ang ating pakikibaka sa kasalanan ay nagpapatuloy even beyond retirement. Kaya wag nating ituring ang buhay as a picnic, as a vacation. Now, from time to time, kailangan din natin ng bakasyon in order to breathe a little bit. Totoo po yan. Pero kung ituturing natin ang buhay in general as a vacation, kahit mga Christians ay nag-iisip ng ganyan, which is not true. Alam ni Apostle Paul na kailangan natin ng reminder. We cannot quit the battle. Si Pablo nga, malapit na siyang mamatay. Di ba, naramdaman niya na malapit na siyang mamatay, malapit na daw ang kanyang departure. Pero sa pinakahuling chapter ng kanyang second letter to Timothy, ang sabi niya, huwag mong kalimutan yung jacket ko ha. Pagpunta dito, especially the books, the parchments. Huwag mong kalimutan. He still wanted to grow in knowledge. Kahit alam niya na malapit na ang kanyang departure. So, we need to be reminded. Ang dami pong entry ng Book of Romans. Nandyan yung depravity of man. We need to be reminded of that. Nandyan yung guilt of all humanity. Nandyan yung for all have sinned and come short of the glory of God. Nandyan yung justification by faith alone. Nandyan yung chapter 5, being justified, we have peace with God. Nandyan yung chapter 6, yung shall we go on sinning so that grace may abound? May it never be. Nandyan yung chapter 7, yung struggle ng Christian life. Nandyan yung chapter 8, there is now therefore no condemnation. All things work together for good. No one can separate us from the love of God. Nandyan ang chapter 9 about the glorious doctrine of election and predestination. Nandyan yung chapter 10 and 11, yung hindi pinabayaan ng Panginoon ang kanyang bayan sa Israel. Nandyan ang chapter 12
Offer your bodies as a living sacrifice. Nandyan ang chapter 13 na tayo ay magpasakop sa pamunuan. Nandyan ang chapter 14 na tayo ay maging charitable sa mga kapatiran na iba ang conviction pagdating sa Christian liberty. All of these things ay sinulat ni Pablo in order to remind us. Nakuha po natin. Now, kung ating isummarize ang ating pag-aaral ngayong umagang ito, the best Christian needs further instruction. Yes. And the best Christian needs constant reminding. Huwag tayong ma-offend kung meron pong nag-remind sa atin. Huwag tayong ma-insulto kung meron pong nagpapaalaala sa atin. Because the best Christian needs further instruction. And the best Christian needs constant reminding. Now, nag-provide po ang Panginoon ng mga sangkap para sa pagre-remind sa atin. Ang church po yun. Ibinigay niya ang mga gift sa church so that we will be reminded always and so that we will be equipped. Ephesians chapter 4, verse 9 hanggang sa 15, ang sabi dito, nang sabihing umakyat siya anong ibig sabihin nito? Kundi siya ay bumaba rin sa mas mababang bahagi ng lupa. Ang bumaba ay siya ring umakyat sa kaitaasan ng sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ibanghilista, at ang iba'y pastor at mga guro, upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng kawan ni Kristo, hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo, tayo'y huwag nang maging mga bata na tinatangay-tangay ng mga alon at dinadala-dala ng bawat hangin ng aral sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga katusuhan sa paraang mapandaya, kundi humahawak sa katotohanan na may pag-ibig, lumago tayong lahat sa Kanya, na siyang ulo sa makatuwid ay si Kristo. Kailangan po natin ang church. Kailangan po natin ang gifts ng mga kapatiran. We need to be there when God is using His gifts to teach His church so that we can grow and not be led astray. Now, may ibabahagi po tayong practical tips mula kay Jonathan Edwards. Paano tayo mapapaalalahanan at lumago? Una, read the Bible diligently. Pangalawa, don't just have a cursory reading of the Bible, but regard the sense of the Bible. Ibig sabihin, wag lang yung dinaanan mo lang. Unawain mo, regard the sense of the Bible. Know the meaning. Try to understand it. Your word have I hidden in my heart that I might not sin against you. Pangatlo, obtain books. Other useful books that will help us to grow in knowledge. Don't forget my cloak, sabi ni Pablo. Huwag mo kalimutan yung jacket ko at yung mga books, especially the parchments. Pang-apat, improve your conversations with others to this end. Yung scripture na ating napagbubulay-bulayan at libro na ating nabasa, i-discuss daw natin sa iba. Makakatulong daw yan sa ating paglago. Sabi, yun yung payo ni Pastoral Counsel ni Jonathan Edwards. Improve your conversations with others to this end. Have a good spiritual conversation about the truths of God. We need to also talk about the truth of the Bible. Talk about the Word of God, or about a sermon, or about a book you're reading. Many can talk about them sapagkat hindi nagbabasa at hindi nagbubulay-bulay. Yun ang sinasabi ni Jonathan Edwards. Pagdating sa mga conversation patungkol sa salita ng Diyos, or sa mga book na ganito na out of place kasi hindi nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Panglima, pray that God will bless you in your pursuit of knowledge, that every attendance to the means of grace will be profitable for you. At pang-anim, practice. Practice what knowledge you have. This will have a way to know more. Mas natututo ka kung i-practice mo, ipamuhay. Practice what you already know. And then you learn more. You learn more.
Now, para sa mga kaibigan natin na wala pa sa ating Panginoong Hesukristo, you need to repent of your sin. Kailangang pagsisihan ng kasalanan at lumapit ka kay Kristo. Siya lamang ang tanging daan tungo sa kaligtasan. He is not a way, hindi siya a way, hindi po siya the best way, but He is the only way. Ang sabi po ng 1 Timothy chapter 2 verse 5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Papaano ka magkaroon ng tunay na pananampalataya kay Kristo? Ang sabi po ng Romans 10:17, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kaibigan, you will never know the Lord Jesus Christ truly. Hindi mo makikilala ang ating Panginoon truly kung inaayawan mo ang pakikinig ng salita ng Diyos. In the gospel proclamation, ipinapakita na ikaw ay makasalanan. No matter how good you are in your imagination, ikaw ay makasalanan. Kailangan mo ang kaligtasan na nanggagaling lamang kay Kristo. Lumapit ka kay Kristo ngayon, magsisi sa kasalanan at manampalataya sa kanyang dugo at katuwiran, at ikaw ay maligtas. Tayo po ay manalangin. Thank you, O God, for the ministry of reminder na palaging ginagawa ng inyong iglesia. Baby Christians, mature Christians, advanced Christians, parehong nangangailangan ng reminder. Salamat dahil mabiyaya ninyong ipinagkaloob ito sa amin bilang isang iglesia. Salamat, O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen and amen.